Hi guys! Ito po si Roldang ko. Ito ang buhay ko. First of all po, gusto ko muna pong magpakilala sa inyo. Ako po si Ligaya Reyes Vlog. Um, please subscribe and likes. At mag-comments din po kayo kung ano po ang hindi maganda sa pagsasalita ko. Bago pa lang po kasi ako po. Hindi po ako sanay na humarap sa mga taong ganito. Pero gusto ko rin pong malaman ninyo, ito po ang aking buhay. Ang nagbibigay saya sa akin dito pag malungkot ako dito sa Canada. Napakabait ng pusa kong ito. First, ang pag-uusapan po natin ay yung tungkol po sa paano po ako nakapunta ng Canada. Yun po ang meron pong nagtanong sa akin, paano ba ako nakapunta ng Canada? Una po, nag-apply muna ako sa Hong Kong before. Nagtrabaho muna po ako sa Hong Kong. At the same time po, sa isang amo, nakasampung taon po ako sa isang amo. Doon po nagsimula ang buhay ko sa Hong Kong. At yung kapatid ko po na unang nakapunta dito sa Canada. Tapos po, hinikayat niya akong pumunta dito. So that time po kasi, ang ano po kasi nung kailangan lang pong magpadala ka ng biodata. Pero ngayon po resume, di po ba? So, dahil nakita niya yung kagandahan ng benefits dito at dahil may mga anak po ako, so sinimulan niya akong hikayatin na pumunta ng Canada. First, ayoko po. Kasi mabait ang mga amo ko, tsaka magandang buhay ko sa kanila. Tsaka mahal na mahal ko yung mga alaga ko. Ngayon, inengganyo niya ako magpunta at sinabihan niya ako magpadala ng biodata, hindi po resume. At nung magbakasyon ako, pinaayos po niya yung mga transcript ko sa Holy Angel, yung lahat ng mga kakailangan nila sa pag-a-apply dito sa Canada. Inayos ko po lahat, pumunta ako sa CHED, lahat. Pina-stamp ko po lahat ang mga transcript ko, lahat para at least wala pong maging problema. Tapos, hindi po yung ganun kadali yung pagpunta ko dito dahil ang immigration is sumulat pa sa school to make sure na nag-aral ako sa Holy Angel. Ganun po yun. Hanggat hindi sila nag-reply, hindi po nila nirelease yung aking visa. Nung time na pumunta po ako dito, nung ipasok ng kapatid ko yung aking biodata sa agency, it takes 1 week lang po, nagkaroon po ako ng interview. 2 interview, isa sa Toronto at isa po sa Barrie, kung saan po ako nag-start na magtrabaho. Sa Barrie, nagtrabaho po ako ng 1 year and 5 months. Doon po, tapos kasi nung pinaprocess po ang papers ko, marami pong mga kailangan din pong ayusin that time. Yung kailangan mo ng release letter galing sa amo mo. Nagsinungaling po ako noon. Hindi ko alam kung paano ako kuha ng letter na magsasabi kung ano ang performance mo, kung gaano kakaano sa kanila, ganyan, no? Binigyan naman po niya ako. Ang mahirap lang po nung magpaalam na ako. Pero at least, naging maayos naman po. Although umiyak sila, iniyakan nila ako. Tapos yung kapatid ko, nirekomenda ko nga po dito sa trabaho before. Then nagsimula po ang buhay ko sa Canada, year 2008.
At wag po kayong maniniwala sa sabi-sabi na napakahirap pumunta ng Canada. Hindi po totoo yun. As long as ang mga documents mo ay original at lahat ng kailangan ng immigration ay may bibigay mo, may ipipresent mo, wala pong mahirap. Dahil ang gusto lang naman ng immigration, yung kumpleto ang mga documents po. Pero mas madali po kasi mag-apply kung nasa ibang bansa ka na. Halimbawa, nasa Hong Kong ka, nasa Singapore. Kasi po, ang hinihingi po kasi nila yung mga experience po. Kung paano kayo mag-alaga ng bata, ganun. Ganun po kasimple yun. At saka kailangan po, at least nakatapos ka ng 2 taong kurso. Hindi naman po kailangan na 4 years. As long as, tapos, kung sa Pilipinas ka naman po nang galing kasi, ang mahirap nga po doon is napakatagal po ng proseso. At saka po, kailangan nakapag-aral ka po ng caregiver. Kasi po yun ay isa sa mga requirements. Isa lang po ang maipapayo ko sa inyo pag nag-a-apply po kayo ng trabaho dito sa Canada. Bago po kayo mag-apply, halimbawa naka-apply na po kayo, mag-apply din po kayo ng IELTS. Mag-exam kayo. Kasi po, pag nakapasa po kayo sa IELTS, automatic po kasi kaagad yung papel mo is dito ngayon, no po? Open permit permanent residence na po kasi yun. At the same time po, pag nakapasa ka po sa IELTS, pag lumabas po yung permanent residence mo, automatic po ang pagsabay ng pagdala ng pamilya mo dito sa Canada. Noon po kasi is hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali ang pagdala sa pamilya. Kailangan lumabas mo na yung permanent residence ko bago po lalabas yung permanent residence ng mga anak mo, ng pamilya mo. Maganda po dito dahil napakaganda po ng benefits. Dito lang po, kailangan po masipag ka magtrabaho. Masipag ka, hindi mo kailangan pumili ng trabaho. Dahil dito kailangan, basta decenteng trabaho, okay lang. Di po ba? Yan po ang maipapayo sa inyo. Huwag po kayong pipili ng trabaho. Kung ano yung, kung magtrabaho ka, mas maganda po kasi yung cleaning, yung pong paglilinis sa bahay. Mas mahal po kasi. Kaya lang po, yung mga cleaning job, sometimes po under the table. Pero kailangan po kasi may full-time job ka na magbabayad po ng income tax natin. Para pag dumating yung matanda na tayo, dumating tayo sa retirement period, meron po tayo matatanggap sa gobyerno. Kaya, kapag gusto po nyo mag-apply, wag po kayong makikinig sa mga tao. No po? Mag-ano po kayo sa immigration. Doon po kasi makikita, may website po kasi ang immigration. Doon po kasi makikita nyo kung ano ang kailangan na i-present mo. Ano ba ang mga requirements? Yan po kasi ang number 1. Kasi po minsan, pag tanong-tanong ka lang sa mga tao, marami po kasi mga sinasabi, hindi naman po tama sa mga binibigay nilang impormasyon. Mas maganda po kasi or sa agency, ganun. Pero kailangan po, ang agency pinapasokan nyo is legit. Ano po? So, tapusin po muna po natin ang episodes 1. Sa susunod po, ipapakita ko po sa inyo kung ano ba ang naging buhay ko dito. Para malaman po ninyo at masubaybayan nyo, paano ba nagsimula ang buhay ko dito. So ngayon po, bye muna po. At sa inyong lahat, pasensya na po kung hindi po sanay magsalita sa harap ng camera na ganito. Kumbaga, sinagot ko lang po yung mga tanong ng isang tao. Siguro gusto po niyang makapunta dito. Kaya po, God bless to all. At huwag po niyong kakalimutan mag-subscribe. Sa susunod pong video ko, ipapakita ko po ang buhay ko dito. Bye-bye! Thank you!